If you put God first, you will never be last. To Pastor Wilbert and Pastor Hasmin, to Botiel family, good afternoon po. To Pastor Awi, Pastora Cha, at sa inyo pong buong pamilya, magandang araw po sa inyo. At sa lahat po ng mga masugid na taga-subaybay ng SCB live streaming, sa mga pastors, leaders, and workers na kasama po ninyong nakikinig, magandang araw po ang pagbati ko po sa inyo pong lahat. Sa oras pong ito, sa hapon pong ito, ay akin pong ipagpapatuloy ang akin pong nasimulan na pag-aaral patungkol po sa salita ng ating Panginoon na pinamagatan ko pong Divine Promotion. And we are in our part 2 na po. Ano po? And hopefully, matapos po natin ito sa oras na ito, sa araw na ito. Ano po? So ako po ay muling nagpapasalamat sa atin pong Panginoon sa panibago pong pribilehiyo na naipagkatiwala po sa akin upang maging kasangkapan niya na maibahagi ang kanyang mga salita, ang kanyang mga batas at prinsipyo, at kagaya nga po ng akin pong paulit-ulit na nababanggit po sa akin pong mga live streaming na tanging ang pagkaalam lamang po sa batas at prinsipyo ng Panginoon ang nagpapaalwan sa buhay ng isang tao. Pag hindi po natin nalaman ang kanyang mga batas at prinsipyo, mahihirapan po tayo na makapamuhay ng may kaluguran sa atin pong Panginoon at mahihirapan din po tayo makapamuhay ng may pananagumpay sa buhay na ito. At isang bagay po na patuloy po na akin pong pinapaalala ng ating pong Panginoon sa mga katuruan na akin pong tinanggap na ang salita po ni Lord ay naglalaman po ng 3 bahagi. Ano po? At ito po ay natutunan ko sa former pastor po, late Reverend Doy Castillo, nung siya po ay aking unang napakinggan sa pagtuturo po na kanya pong ginawa. At sabi niya po, ang salita po ng Panginoon ay binubuo po ng 3 bahagi. Ano po? And again, let me remind you of this thing para mas tumimo po sa atin pong mga kaisipan, na ang mga batas at prinsipyo po ng atin pong Panginoon, napaka-importante po na ito po'y atin pong talagang matutunan. Ano po? So, una pong bahagi na akin pong narinig sa kanya nung siya po ay nagsishare na ang bahagi po ng Biblia ay may 3 pong pangkat. Ano po? So, ang una po ay prescriptive. Ano po? Pag sinabi pong prescriptive, ito po ay from the word prescribe. Ito po yung ipinapagawa sa atin ni Lord. And kapag ito po ay atin pong ginawa, ito po ay magdudulot sa atin ng kung saan ay napakasarap na buhay sapagkat nakakasunod tayo sa ipinag-uutos ng atin pong Panginoon. May kalaki po yun na pangako. And tayo po bilang mga Kristiyano, kahit po tayo ay mga pastor na, napakasarap na tayo po ay nagkiklaim ng mga promises ni Lord. Tama po ba? Walang kasing sarap. Ang pangako na nagmumula sa atin pong Panginoon. Ngunit kung hindi po natin mauunawaan that in every promise to claim, there is a command or principles to obey, umaasa po tayo sa wala. So, hindi po sapat na talagang grabe yung atin pong maging pagtugon, pagtanggap, at lagi pong pinapaalala sa amin ni Pastor na ang salita pong obey, or believe, ang salita pong obey sa Bible, believe, ito po ay nangangahulugan na obey. Hindi po ito basta pinaniwalaan mo lang. Kung talagang ikay naniniwala sa salita ng Panginoon, dapat po ito ay iyong sinusunod. So, yun po yung isa sa mga bagay na, parte ng Biblia, yun po ay ang prescriptive. So, pag sinabing prescriptive, ipinapagawa. Just like pag pumunta tayo sa doktor, pag sinabi sa atin yung mga bagay at mga pagkain, kasi 'di ba, pinapaalala po sa atin ni Pastor Wilbert na ang lahat daw po ng sakit, yan po ay ang nagiging dahilan po ay yung atin pong mga kinakain. So, pag may sinabi ang doktor na huwag kainin, o kaya naman ito yung mga dapat kainin, ito yung gamot or medicine na kailangang itik, so kailangan po gawin yon in order na tayo po ay gumaling. So, from the word prescribe, yun po ay prescriptive. Pangalawa po ay proscriptive. Pag sinabi naman pong pro, ito po ay huwag gagawin. Huwag gagawin. Kasi, the moment na ginawa mo, yung ibagay na kung saan hindi ipinapagawa ng Panginoon, tayo po ay magdadaan o dadanas, ng mga consequences. Because in every violation po ng batas at prinsipyo ng ating pong Panginoon, there is always a corresponding consequence or result. Na mangyayari po sa atin. So, pag sinabi ni Lord na huwag po nating ipilit. Kasi kapag ipinipilit po natin yung mga bagay na gusto natin na hindi naman po yun yung gusto ni Lord, doon po tayo nahihirapan.
Kaya sa amin, napakabilis para kay pastor na i-ano kami, kumbaga i-weigh kami. Ano po, pag may mga bagay na nararanasan kami, laging pinapaalala sa amin ni pastor, tinatanong kami kung kami ba ay nagkaroon ng violation ng batas ng Panginoon. Kasi kung wala kang na-violate na batas ng at prinsipyo ng Panginoon at nararanasan mo, yung hirap na nararanasan mo ngayon, ibig sabihin yan, dadalhin ka ng Panginoon into higher level of obedience. Ano po? Pero sinasabi niya palagi sa amin, tiyakin ninyo na sa bawat ginagawa ninyo ay hindi kayo nakaka-violate. Kasi kapag kayo ay nagkaroon ng violation, automatically mararanasan po natin yung mga consequences sapagkat ang batas at prinsipyo po ng Panginoon, there is an inherent judgment. Pag sinabi pong inherent, ibig sabihin po ito ay built-in. At kapag sinabing built-in, yun po ay nandun na, kasama niya na. So, ibig sabihin, kapag naka-violate po tayo ng mga batas at prinsipyo ng ating pong Panginoon, hindi na po tayo kailangang parusahan ng kung sino pa mang tao sapagkat yung parusa ay kaakibat nung ginawa po nating pagsuway. Ano po? So, yun po ay isa sa mga prinsipyo ng ating pong Panginoon. Again, natutunan po natin sa mga ginagawa po nating pag-aaral. Ano po? So, again, tatlong nilalaman ng Biblia, prescriptive, proscriptive, yun po ay kabaligtaran. Pag sinabi ni Lord na wag na po tayo makipagtalo, wag na po tayong makipag-negotiate, wag na po tayong makipagmatigasan sa salita ng Panginoon. Pag sinabi ni Lord na huwag. Kasi kapag yun ay ginawa mo, again, there is a corresponding consequence. Dapat ine-expect mo na, kapag ikaw ay sumuway, wag ka nang magtatanong kay Lord kapag nakakaranas ka ng mga consequences na, Lord, ba't ko ito nararanasan? Ang tanong, may na-violate ka ba? Again, kung wala naman, kapatid, napakagandang bagay sapagkat sabi nga po dito sa ating pag-uusapan, yung divine promotion, yun po yung naghihintay dun sa mga tao na kung saan ay nasusubok. Ano po? Kasi parte na po ng buhay ng isang tao na nasusubok. Kaya nga po, di ba? Ang sabi po ng salita ni Lord, hindi na po ito kakaiba sapagkat ito po ay naranasan na ng ating pong mga patriarka o ng ating pong mga ninuno. So, wala daw po nangyayari sa atin na iba or bago sapagkat ito po ay nangyari na noon pa. So, kapag ito ay napagtagumpayan na natin, yung mga testings, na sa kabila ng pagsunod natin sa ating Panginoon, tayo po ay nasusubok, may mga bagay na nararanasan tayo na hindi natin gusto, kasi laging pinapaalala rin sa amin ni Pastor kapag laging pumapabor sa ating nangyayari, hindi po talaga tayo dun totally mag-grow. Ano po? And natutunan ko rin, di ba, ang mga grapes sa isang Facebook ako, nakita ko ang isang grapes bago siya makaproduce ng isang napakasarap na wine, kailangan niyang i-crush. So, ibig sabihin, ganun po yung nangyayari kapag talagang pinapalabas ng Panginoon yung atin pong full potential. Hindi po lalabas yung atin pong full potential kapag tayo po ay nasa environment na kung saan ay gusto natin, pumapabor sa atin yung mga nangyayari. So, kapag tayo po ay nasusubok na, dyan po uti-uti, lumalabas po yung atin pong potential, and then, hindi mo namamalayan, ay, kaya ko palang gawin yon na dati, hindi mo akalain na magagawa mo pala. Ano po? So, sabi nga po ng salita ni Lord, my thoughts are not your thoughts, nor my ways are your ways. So, all we have to do is to trust God, to trust the process na pinagdadalhan niya sa atin, sapagkat ang Diyos, He is always right. Ano po? God knows what He is doing. Alam ng Panginoon ang kanya pong ginagawa. There are times tayo po sa ating pong mga sarili, nagdududa tayo, pero huwag kang mag-alala. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Ang kailangan lamang po nating gawin ay pagkatiwalaan yung proseso. Kasi, again, di ba, yung mga na-share ko po sa inyo, nitong mga nakaraan, yung klase ng pagsunod na gusto ng ating pong Panginoon, mabilis sumunod kapag gusto mo, at talagang pumapabor sa iyo yung nangyayari, madaling gawin. Pero what if? What if hindi na pumapabor sa iyo yung nangyayari? What if hindi na siya madaling gawin? So yun po ang tunay na pagsunod na natutunan ko po kay Pastor. True obedience is obedience under fire. And again, kapag tayo po napagtagumpayan po natin ito, dadalhin po tayo nito ng ating pong pagsunod sa isang promotion na kung saan ay grabe po yung fulfillment na atin pong mararanasan. So, prescriptive, ang sumunod po, prescriptive, proscriptive, and principle-will. So yung prinsipyo po ng Panginoon, ito po ay halos, ito po ang nilalaman ng buong Biblia. Kaya po, may mga pagkakataon
nagpapasalamat po tayo sa atin pong Panginoon. Sapagkat kung wala po talaga na mga taong magtuturo sa atin kung papaano po natin maiintindihan ang Biblia, babasahin lamang po natin ito sa paraang alam natin. Just like we are reading a pocket book, o kaya dyaryo, o ano pa mang istorya na libro. Unless and until someone naturuan tayo kung papaano ito unawain. Kasi kahit nung ako po ay nag-aaral pa sa hermeneutics at saka po dyan sa homiletics, di ba? Meron kami na pag-aralan na akala mo wala pero nandun. At yun po yung prinsipyo, na tinutukoy po ng atin pong Panginoon. Yun po yung mga prinsipyo ni Lord na kailangan po nating matuklasan hindi word by word. Ang salita po ni Lord, kung uunawain po natin siya word by word, wala po tayong sustansyang makukuha doon. Kaya kailangan, merong mga tao na magpo-provide sa atin ng mga mensahe ng Panginoon, paano ito ipapaunawa, paano ito ilalatag sa atin, upang nang sa ganon ay atin po itong maunawaan. At kapag ito po'y ating naunawaan, saka po natin ito uti-uting ilalapat sa atin pong mga buhay. At yun po yung sinasabi ni Pastor Wilbert, that the Word became flesh. Yung salita ay magiging flesh. Ibig sabihin, nangyari siya sa atin pong mga buhay. So yun po ang nilalaman ng Biblia. And again, sabi ko nga po sa inyo, let us continue at ito pong ating pinag-uusapan about divine promotion. Part 2. So sabi po, bigyan ko po kayo ng quick review dito po sa ating pinag-usapan sa nauna po nating pagtuturo. Sabi po sa Psalm 75, 6-7, "For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. But God is the judge, He putteth down one and setteth up another." So ang promotion po ay nanggagaling po sa atin pong Panginoon. Hindi po ito nanggagaling sa kung saan mang lugar o kung kanino mang tao. Kahit po ang mga tao, bigyan po tayo ng promotion, pero kung yun po ay hindi po promotion na nanggagaling kay Lord, it won't last. It won't last. Kagaya ng nabanggit ko sa inyo last time, kapag ang iyong boss ay natutuwa sa'yo, talagang grabe yung promotion na kaya niyang ibigay or mga bonuses or subsidies or mga mga benepisyo na pwede nating matanggap, pero pag sila po'y naadwana, anytime pwede po nila yung bawiin. Pero pagka kay Lord po, si Lord po nalulugod po sa atin, ito po yung promotion na kung saan ay magtatagal at yung promotion, yung halimbawa level 1, pataas po yun ng pataas hanggat na pagkakatiwalaan po tayo ng atin pong Panginoon. Patuloy po niya tayong dadalhin sa kalooban niya sa atin pong buhay at sa patuloy na pagtaas ng level po ng atin pong paglilingkuran. So, dati hindi rin po namin ma-imagine na kami po ay magagamit sa ganito pong klase ng platform. And I consider this as divine promotion. I consider this as divine promotion. I cannot imagine myself na nagsishare po ng kanyang mga salita sa ganito pong klase ng platform. But praise God. Praise God. Kasi kung hindi po kami napunta sa ganitong klase ng move, isa po itong move na ito sa ginagamit po ng ating pong Panginoon na talaga naman pong tawag dito, pumapayagpag, namamayagpag dito po sa ating bansa, at meron din po tayong naiimpluwensyahan sa ibang bansa, sapagkat I for myself, natutuwa po ako, sapagkat nag-start po itong live streaming na ito, ay iba't ibang tao rin po ang akin pong mga nakakausap, at sila po ay nagme-message sa akin, at nagte-testify on how they are blessed with the message that they are receiving. At sabi ko nga po sa kanila, ako po ay recipient lamang din na mga katuruang akin pong tinatanggap mula po unang-una sa akin pong spiritual father, at hindi niya po yun magagawa naman kung hindi po siya tinuturuan ng kanya rin pong spiritual father. So yun, natutuwa po ako sapagkat ito pong klase po na ginagawa ko ngayon. Again, I consider this as divine promotion. Again, I can't imagine myself na nagsishare po ng salita ng Panginoon, because pag binasa mo yung Biblia, mauunawaan mo lang naman talaga siya sa paraang alam mo. Until nga po, someone na magturo sa'yo kung ano ba talaga yung nilalaman ng Biblia. And again, hindi po kami nagkamali. Hindi po kami nagkamali. I believe Pastor Awi ay 7 years na po na connected kay Pastor Wilbert. At yun pong pag-connect niya kay Pastor Wilbert, yun po ang nagdala sa amin kung nasaan po kami ngayon. Sobra po kami nagpapasalamat. Hindi po kami malaking grupo, hindi po kami mayayaman, but again, napakabuti po ng atin pong Panginoon sapagkat tunay nga po na ang Panginoon, pag siya po ay gumamit, He don't call the qualified,
but He qualifies the called. Basta't makita lamang po ng Panginoon yung atin pong servant heart, yung atin pong humility, yung atin pong ability na matuto, yung atin pong spiritual capacity, yung atin pong teachable heart, makita lang po ng Panginoon yun sa atin. Wala pong bagay na mahirap sa Diyos. Wala pong bagay na mahirap kay Lord. Gagawin niya po at patutunayan niya sa mga tao na kung saan ay nagsasaliksik sa kanyang mga salita at hindi tumitigil. Ano po? Kasi yung iba, pag nakarinig na, akala nila yun na yun. Hindi po, ito po'y panghabang buhay. Sabi nga po, di ba, when you stop learning, you stop growing. And when you stop growing, you start dying. Ano po? At sa amin po bilang mga pastor, when we stop growing, then we stop leading. Ano po? We stop leading. Kasi kapag tayo po ay tumigil na pag-aaral, kasi ang akala natin, lahat ng bagay ay alam na natin, so hindi na tayo mag-aaral. Ano po? Yan po yung pagkakataon na madadaya po tayo at hindi po natin alam, nagkakaroon na po ng mga damages, nagkakaroon na po ng casualties. Bakit po? Kasi hindi po tayo nag-a-upgrade at hindi po tayo nag-a-update. Kaya nga again, sa mga pagtuturo po ni Pastor Wilbert, talagang hindi po yan pinapalampas ng amin pong pastor at the best na magagawa niya ay lahat kami ay madala niya para patuloy po na kung ano yung kanyang tinatanggap mula sa kanyang spiritual father, ay ganun din po yung amin pong tanggapin sapagkat mas magiging madali po para sa kanya na i-share ano po o kaya naman yung po bang hindi na kailangan na yung matindihang pagtuturo sapagkat pare-parehas kami ng narinig. Kumbaga, sundot na lang yung gagawin niya po sa amin. Ano po? So, napaka-importante po ng bagay na ito. So, again, sabi po ng salita ni Lord, ang promotion galing po sa kanya. Ang promotion na ibinibigay ng tao, pabor na ibinibigay ng tao, pag natuwa sa'yo, okay. Pero pag naadwa, yun po ay mawawala. Pero si Lord, hanggat nalulugod siya sa buhay mo, kahit pa yung mga taong nasa paligid mo ay hindi ka nila magustuhan, it's okay. Kasi again, hindi lahat ng tao magugustuhan ka. And alam nyo nga po, si Pastor Wilbert, narinig ko siya, kahit nga daw po sa mga pastors, hindi po lahat ng mga pastors are nice. So, kailangan matuto po tayong pakitunguhan sila. Ano po? Pero again, ang pabor na nagmumula kay Lord, kakaiba po. At again, ang pabor na nagmumula kay Lord, sa mga anak niya lamang po yun ibinibigay. Ano po? So, Revelation 4:1, sabi po dito, after this I looked, and there before me was a door standing open in heaven. And the voice I had first heard speaking to me like a trumpet said, come up here. Come up here. Again, our calling is upward calling. Huwag po nating hayaan na manatili po tayo sa lugar na kung saan naroon tayo long time ago. Ano po? Kasi if we stay in our usual place, we will die there. Kapag hindi po tayo umalis sa atin pong mga usual place because we feel comfortable na, we feel that we are in our comfort zone, hindi na po tayo dyan mag-grow. Ano po, hanggang sa yun po ay abutan na tayo ng kamatayan. So always challenge yourself. And that is what Pastor is doing to us. He is always challenging us, you can do more, you can be more. Ano po, you are more than you think you are. Kaya po kami ay patuloy na nagagamit po ng atin pong Panginoon. So sabi po dito, and the voice I had first heard speaking to me like a trumpet said, come up here, and I will show you what must take place after this. Ano po? Those people who are operating in a higher dimension, sila lamang po ang nakakakita ng mga parating. Sapagkat iba po ang nakikita ng mga tao na kung saan ay nasa taas o nasa tuktok, kumpara po sa mga taong nasa baba. Hindi po tayo magdi-discriminate o magsasabi, o kami yung nasa taas, hindi po. Kundi yun po ay dimension. Yun po ay dimension na kung saan tayo po ay nag-ooperate. Ano po? So, yun po ang nilalaman po ng Revelation 4:1. Philippians 3:14, I pressed on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Ano po? Dito natin makikita, upward calling ang atin pong tinanggap kay Lord. God wants us to set in the higher platform, in the higher dimension. Ano po? Kaya lang again, gagaano man kagusto ng ating Panginoon at gagaano man kaganda yung nais ng Panginoon para po sa atin, tayo po ang magpapasya. Kailangan po sa proseso, hindi po tayo nagiging mainipin. Because again, God knows the perfect time. Because His time is the best and His will is perfect. So what is divine promotion? Bunta na po tayo kasi nakadalwa po ako and yung last po yung hindi ko po natapos. Yung third point. What is divine promotion? Again,
A divine promotion is a supernatural advancement in rank or position. Any promotion God gives will last. Any promotion man gives can be taken away, just like what I have said a while ago. To promote simply means to move from one level to a better and higher level. This could be physical or spiritual. Sabi ko naman po, ano po yung divine promotion? Divine promotion is a kind of promotion that no one can contest. Ano po, ang divine promotion po, walang sino man ang kayang mag-contest niyan. Why? It is God who promoted us. It gives satisfaction and joy to your spirit and will be manifested in the physical. Ano po? Yung promotion po na nanggagaling kay Lord ay hindi lamang more on spiritual. It could be or pwedeng both na spiritual and then physical. Kailangan lamang po sa atin mauna muna. Kasi marami pong mga tao ang talaga pong nadadaya and even mga pastors na nadadaya na ang kanila pong tingin pag ikaw ay na-promote ay more on material blessings, ano po, kaya yun yung kanilang pinupursue. Ano po yung yun ang kanilang pinupursue. And once na ang, halimbawa po, ang isang pastor, ang pinupursue niya po ay more on physical or material blessings, ganun din po ang kanyang mga pinangungunahan. But again, glory to God because pastor has taught us, ano po, na unahin po namin na kung saan ay lumago spiritually kasi ipinaunawa niya po sa amin, sa pagtuturo niya po sa amin, na kung tayo po, kami bilang mga pinangungunahan niya, ay nag-ooperate in spiritual dimension, grabe po yung amin pong pagiging seryoso na patuloy na matuto ng mga batas at prinsipyo ng atin pong Panginoon kasi ang domain ni Lord ay spirit. Ano po ang domain ni Lord ay spirit? Ang domain ng demonyo, ito, lahat ng ini-o-offer sa atin. Kasi naipaunawa niya po sa amin, kailangan ma-build up muna yung aming mga spirit and then everything else will just follow. Everything else will just follow. Kasi anong sabi ng salita ni Lord? Seek first the kingdom of God and His righteousness and all those things will be just added unto us. It is God who will add. Ang kailangan po nating gawin, unahin po siya ang kanyang paghahari at ang kanya pong katwiran sa atin pong mga buhay. Ano po, kaya nga po, di ba, akin pong panimulang pagbati sa inyo, if you put God first, you will never be lost. At ang sabi rin po ng kanyang mga salita, kung maingat mo lamang na susundin ang kanyang mga ipinag-uutos, ang mga pagpapalay hindi lamang ikaw hahabulin, kundi ikaw ay lalampasan pa. Di ba? So, ibig sabihin, kung tayo lamang po ay susunod. Again, in every promise to claim, there is a command to obey. Kung tayo po ay magkiklaim ng mga pangako, if we want to experience this kind of life na hindi lamang tayo hinahabol ng mga pagpapala, kundi tayo nilalagpasan pa, we must not just obey, but we have to carefully obey all. Ano po? Wala po tayong pipiliin. Wala po tayong pipiliin. Kaya lang marami po namimili po pagdating sa pagsunod salita ng Panginoon. Again, sa mga bagay na magsusuwak lamang sa kanilang sariling kagustuhan. At hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Ang sabi ni Lord, napakalinaw. Carefully obey all. Ano po, nasa Deuteronomy po yan. Ano po? So again, let me repeat this statement. Divine promotion is a kind of promotion that no one can contest. It gives satisfaction and joy to your spirit and will be manifested in the physical. Second point po, at ito po yung last na pinag-usapan natin, but again, I want to have a quick review. Ano po? Although parang hindi po siya quick. Ano? So, pangalawa, journey to divine promotion. Meron pong pagdadaanan. Ano po? Hindi po ito instant na nangyayari. Kahit ang success po, success is not an accident. Ano po, if you want to become successful, you have to work on it. If you want to become successful in life, kailangan mo po yung pagtrabahuhan. Hindi po yung papatak lang sa'yo na para pong si Juan Tamad. Ano, na kung saan nag-iintay na lang siya na lumagapak sa kanya, lumaglag sa kanya yung bunga. Ito po ay pinagtatrabahuhan. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon, cultivate. Diba? Ibinigay niya sa atin yung lupa. We have to cultivate it. We have to nurture it. What you have now, what talent, skills, ability, ideas that you have right now, you have to cultivate it. Para nang sa ganon, yan din po kasi yung venue na kung saan ay paggagamitan sa atin ng Panginoon para po niya tayo mapagpala. Ano po? At napakabuti po ni Lord sapagkat sabi ko nga po sa inyo, I have decided na talagang
nung ako po ay nagtatrabaho, nag-decide po ako na talagang mag-stop na sa work ko and then mag-full-time ako sa Mauban. Pero this pandemic, di ba, wala pong face-to-face, lalo na po nung kasagsagan po ng COVID, di ba? So ako walang ginagawa. But alam mo yun, talagang gumagawa rin po ako ng parang hindi ka pwedeng nakatunga nga lang. Gusto mo na marami kang makamtan sa buhay mo pero nakatunga nga ka. That won't happen na magiging successful ka nung wala kang ginagawa. Ayaw po ng Diyos ng tamad. Sabi nga po ng salita niya, huwag pakainin ng tamad. Ano po? So we have to cultivate every gift, every potential that we have. We have a lot of potential. Kaya nga po, di ba, sinasabi ni Pastor Wilbert sa kanya pong mga pagtuturo, ang pinakamayamang lugar sa atin pong mundo ay ang impyerno tuloy, ang sementeryo. Bakit po? Sapagkat doon po nabaon kasama ng mga tao na kung saan namatay, nabaon ang kanilang mga gift. Napakarami sana mga businessman, mga magagaling na writer, mga magagaling na inventor, na kung saan ay mga songwriters, alam niyo yun, mga singers, marami. Kaya lang, kasamang nabaon, bakit hindi nila natagpuan? Hindi nila kinultivate yung kakayanan na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Kaya our God is telling us, kailangan na pagkatiwalaan po tayo. Kaya nga po, di ba, meron pong isang talinhaga na sinasabi po ng salita ng Panginoon, yung iba, binigyan, magkakaiba po, depende sa kakayanan natin. Depende sa kakayanan natin because ang lumikha, siya ang nakakaalam sa kanyang nilikha. Lahat ng kabuuan ng nilikha niya, siya ang nakakaalam, yung lumikha sa atin. So alam ng Panginoon. Kaya lang, ang nagiging problema po, hindi po tayo napagkakatiwalaan. Kailangan mapagkatiwalaan po tayo kasi kung dun pa lang sa isang bagay na kung sa ipinagkatiwala po sa atin ni Lord, naging busayak na po tayo. Pag sinabing busayak, yan po ay napaka-careless o kaya po ay walang patumanggaba. Hindi mo na pagyaman. Ano yung binigay sa'yo ng Panginoon? Paano kanya pagkakatiwalaan into bigger things, into higher dimension ng pagkaunawa sa ating Panginoon? Samantalang yung simple pa lang na ipinagkatiwala sa ni Lord, hindi ka pa mapagkatiwalaan. Paano ka ngayon? Di ba anong sabi po ni Lord? Kapag ka ikaw hindi ka na pagkakatiwalaan, anong ginawa niya po dun sa isa na ibinaon lang yung talent na ibinigay sa kanya ng Panginoon? Ipinagkatiwala sa kanya. Actually, we are just steward. Kailangan po, our God is a business-minded God. Napaka-business-minded niya po. Kailangan pag may binigay siya sa atin, maibalik natin ito sa kanya ng hindi yun lang, kundi dapat may tubo. God is always looking after our fruits because our fruits are our proofs. Ang ating pong mga bunga, yun po ang ating pong pruweba. Ano po? So yun. Na hindi siya napagkatiwalaan. Yung nag-iisang nasa kanya, kinuha pa at ibinigay dun pa sa mas marami. Bakit po? Yung mas marami, mas naging katiwa-tiwala siya. Napagkatiwalaan siya, pinagyaman niya, ibig sabihin. So again, there is a journey. There is always a price to pay. Ano po na tayong pagdadaanan? Hindi yun po ay isang gano'n na mangyayari sa'yo. Even Pastor Wilbert, di ba? When he is sharing the words of God, when he is sharing his life, his testimonies, grabe po yung pinagdaanan niya. Pero napagkatiwalaan siya ng Panginoon, kaya't hindi na lamang po nakapagtataka kung bakit ganyan na lang po ang buhay na meron siya ngayon. Sapagkat yan po ay kanya pong pinagtrabahuhan sa atin pong Panginoon. And then if we want to become like Him someday, kailangan po ay tayo po'y tumino. Ayusin po natin yung atin pong mga paglilingkod na ginagawa po kay Lord. Ano po kasi we will be paid according to our works. Babayaran po tayo according po sa atin pong ginawa. Kung bara-bara po tayong trumabaho, basta-basta na po tayo trumabaho, yun din po yung babalik sa atin. Sapagkat sabi po ng Lord, what you sow is what you will reap. Ano po? So journey to divine promotion. Joseph, di ba? From pit to palace. David, from shepherding to kingship. Jesus, from cross to crown. Don't dwell too much on the pit, on the shepherding, or on the cross. Sapagkat ang gusto nga po ng Panginoon, dyan tayo mag-start. Mag-start tayo dyan. Kasi kailangan nandun po yung servant heart natin. Hindi po tayo magiging great leader kung hindi mo tayo naging great follower. Kung hindi po tayo naging servant at first. Diba? Until dumating yung pagkakataon. Ano po, nadalhin tayo ng Panginoon sa isa pong paglilingkuran na kung saan ay, alam mo yun, minsan pinapangarap mo lang until hindi mo na namalayan, nandun ka na pala. Ano po, nakalimutan mo ng pinangarap mo pala siya until dumating yung time, nandun ka na. So there is a journey. Kaya lang we have to be patient. We have to become consistent. Ano po, kasi consistency, napaka-importante po niyan. Ano po, so maraming tao, kahit maraming Pilipino rather,
Ano po, maraming Pilipino at maraming Kristiyano, ningas pugon. Magaling lang sa umpisa, pero pag nasa kalagitnaan na, nangangayaw na. So, ano kaya magiging ending ng mga ganun pong klase ng karakter o pag-uugali? The greatest enemy of best is good. Ano po, okay na yan. Kaya okay na. Wala nang progression at all. Kasi pakiramdam mo okay na. Kaya lang God is telling us you can be the best version of yourself. Kaya lang okay na ako dito. 'Di ba? Kasi nasa comfort zone na ako. Okay na ako dito kasi okay, maayos na 'yung nangyayari sa akin. Maayos, pero may mas maganda pang plano ang Panginoon sa'yo. Kaya don't settle for less, mga kapatid. Matthew 10:22, you will be hated by everyone while you are doing the will of God for your life and then you get promoted. Ano po? So, you will be hated by everyone because of me. May mga pagkakataon na sa paggawa mo ng kalooban ng Panginoon, kasi ganun ka kaseryoso, may mga taong magagalit sa'yo. But again, that's okay. That's okay. Because you cannot please everybody. Kailangan maging malinaw po sa atin na hindi po natin talaga kayang i-please ang lahat ng tao na nasa paligid natin. If we will always try to please them, our life will become miserable. Magiging miserable po tayo. Sapagkat magkakaiba po tayo. Magkakaiba tayo ng gusto, magkakaiba tayo ng ayaw, magkakaiba tayo ng pangapag-uugali. If we will try to please everybody, mahihirapan po tayo. So kahit na dumating sa pagkakataon na sa paggawa mo ng kalooban ng Panginoon, ay kinamumuhian ka ng mga tao na sa paligid mo, and that's okay. Ganun po talaga. Ano po? So sabi nga, di ba, kung bawat tao na bumabato sa iyo, mga aso na bumabato sa'yo, papansinin mo, tapos kukuha ka ng bato, ipapaltok mo sa kanila o ibabato mo sa kanila, hindi ka makakarating ng mabilis sa iyong paroroonan. So just focus on doing the will of God and then, Lord, take over. 'Di ba? So, Matthew 10:22 pa, ano pa pong sabi dito? NIV, blessed are those who are persecuted. Maaaring nagkamali po ako dito, hindi ko siguro na-edit. Ano po, pagpasensya nyo na po, yun pong verse. Kasi Matthew 10:22 pa rin po ito. So Matthew, sabi po dito, blessed are those who are persecuted because of righteousness. I believe Matthew 5 po ito. Pasensya na po kayo, ha? So blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. So kahit na pinipersecute ka o may mga bagay na sinasabi sa yung ibang tao, mapalad ka. Just focus on doing the will of God. Kahit anong gawin natin, may masasabi at may masasabi sa atin. Ang mahalaga, ang ginagawa natin, kalooban ni Lord. Okay? And if you are doing the will of God, then He will always back you up. So Acts 5:29 says, but Peter and the apostles replied, we must obey God rather than any human authority. We must know who is our absolute authority. Kailangan kilala po natin at alam po natin yung atin pong absolute authority. Kaya meron pong ganitong klase ng statement, ito pong si Peter, is because, ayaw niyang i-compromise ang salita ng Panginoon, ayaw niyang i-compromise yung kanyang pinaniniwalaan sa ating Panginoon para lang magustuhan siya ng ibang tao. Wag po tayo magpapigil sa tao. So sabi po dito, it must be principles over relationship. Sabi po yan ni Pastor Wilbert. Kailangan po laging nauuna. Lagi pong above yung prinsipyo ng Panginoon over relationship. Kahit sino pa po yan. Kahit sino pa. So sabi po dito, along the journey, we will be encountering different trials and testing of our character, and it requires, unang-una, sa atin pong journey, sa pagdadalhan sa atin ng Panginoon na divine promotion, meron po talaga na ma-encounter tayo ng iba't ibang klase ng mga kapagsubukan at pag-test ng atin pong character, at ito po ay magre-require ng ano-ano. Kasi marami po ito, but again, this is just some. Sa mga atin pong mga mararanasan, mas marami pa po dito. Pero ito lang po ang akin pong pinili. So una, different trials and testing of our character. Again, it requires explicit obedience. Dagli ang pagsunod. Mga kapatid, daglian. Pag sinabing daglian, no ifs, no buts. Wala pong ganon. Pag sinabing daglian, you don't need to understand it first. Although there are times that you have to understand muna bago mo gawin para hindi ka magkamali. But God will bring you dun sa isang pagkakataon na you have to obey first and then saka mo siya maiintindihan. And if your spiritual father is telling you to do this, lalo na po at ang atin po mga pastors, they are accurate pastors, na kung saan nagtuturo sa atin, hindi po sila nagtuturo sa atin o mag-uutos sa atin na ikakapahamak natin. All you have to do is to obey, and then makikita mo, mapapatunayan mo that obey, yung explicit obedience, that is what God requires of us. Require of us. Sabi po dito, explicit obedience.
Pangalawa, preparedness, kailangan nakahanda po tayo. Ano po, nakahanda. Para pong mga, Boy Scout, laging handa. Ano po, explicit obedience, preparedness, endurance, patience, perseverance, discipline. That is very important. Discipline, mga kapatid. Pero nakakalungkot po, di ba? Meron pong mga times na si Pastor Wilbert, nagkakaroon po siya ng somehow ay himutok. Ano po, alam mo yon, yung kanyang heart nagsasabi na there are mentees, na talagang walang disiplina. Nakakalungkot po. So ngayon, kung ikaw mentees na wala kang disiplina, what do you expect sa iyong mga pinangungunahan? So don't demand anything to your members na mga bagay na hindi mo naman ginagawa sapagkat it will bounce back sa atin po. It will boomerang sa atin po. Okay? So discipline, humility, hard work, and dying of self, which is the hardest part, dying of self. Because this part ng dying of self, ito po ay panghabang buhay. Laging sinasabi sa amin ni Pastor, kung karapatan namin ang lagi namin ipaglalaban, wala po tayong karapatan. Ang karapatan po lahat natin, impyerno. Lagi niya sinasabi sa amin, dying of self, it is a must for us na madala tayo sa destiny na gustong pagdalhan sa atin ng atin pong Panginoon. Hindi pwede yung sarili natin ang nasusunod. Kailangan patay tayo sa atin pong mga sarili. Sabi ni Pastor sa amin, walang patay na nasasaktan, walang patay na na-offend, walang patay na nagrereklamo. So, if there's a thing na sinabi sa atin, sabi nga po ng Nike, just do it. So, Romans 5:3-4, not only so, but we also glory in the sufferings. We also glory in the sufferings because we know that suffering produces a perseverance. Again, we will never grow in our comfort zone. When we suffer, nakikreate sa atin ito? Perseverance. Perseverance, character, and character hope. Mark 10:29-30. Truly I tell you, Jesus replied, no one who has left home and brothers or sisters or mother or father or children or fields to receive father or children or fields for me and the gospel will fail to receive 100 times as much in this present age. God is so faithful in His promises. May mga pagkakataon na naaakusahan tayo ng ibang tao, lalo na there are times family pa natin, family members, 'di ba? Mas inuuna mo yung church, mas inuuna mo yung gawain kumpara sa amin. Sometimes kasama po talaga 'yan. Pero ang sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, truly I tell you, Jesus replied, no one has left home, brothers or sisters, or mother or father or children or fields for me and the gospel. Just like what I have told you, iniwanan ko po yung trabaho ko para makapag full-time po ako sa Mauban. And then, dumating po itong pandemic. But God has been so faithful. During this pandemic, ito po ang ginamit na kasangkapan ng Panginoon para ako po ay magkaroon ng work from home. Na kung saan magiging pa rin po ako, productive. Tapos kumikita ka pa. Napakabuti po ni Lord. And again, your connection determines your supply. Hindi po yung mangyayari sa akin kung hindi po dahil sa connection na meron si Pastor kay Pastor Wilbert. Sobra po ako nagpapasalamat and I will always be grateful sa mga taong ginagamit po ng Panginoon sa amin pong mga buhay. So again, children or fields or for me and the gospel, wala daw pong nag-iwan ng mga kapatid, magulang, tahanan, mga hanap buhay, para sa pagsunod sa Panginoon will fail to receive 100 times as much in this present age. Homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields, along with persecutions. Kaya lang, wag po kayong masyadong pakakampante kapag nararanasan nyo na po ang mga kakaibang pabor at biyaya ng Panginoon, along with it are persecutions. And in the age to come, eternal life. So, again, meron pong mga ganun talaga. Kung lagi po tayo magpapa-apekto, hindi po tayo makakarating sa paroroonan po natin. There is always a price to pay, but it's all worth it. During this pandemic, grabe po ang naranasan po rin naming kakaibang pabor ng atin pong Panginoon. There is always a price to pay, but it's all worth it. You will never grow in your comfort zone. And, number 3, praise God. Point number 3, purposes of divine promotion. There is a purpose. Sabi nga po ni Pastor Wilbert na narinig ko po sa akin pong kaibigan na si Kenneth, na sinabi sa kanya ni Pastor Wilbert while they are in Malaysia, at tumatak po sa akin yung sinabi niya, if there's a favor, there's a purpose.
Ano po? If there's a favor, there's a purpose. Pag may pabor na ibinigay sa'yo ang Panginoon, may purpose po yan kung bakit mo naranasan. So again, yung promotion na yon, yung purpose, yung favor na yon na naranasan mo mula kay Lord, may layunin po kung bakit ni Lord ipinaranas sa'yo yan. Hindi yan para sa'yo lang. Ano po? Sabi nga po sa amin ni Pastor, kapag ka po kami ay kanyang tinuturuan, walang puno na namunga na ang kumain dun sa bunga ay yung puno din. Ano po? Ang kumakain po sa bunga ay yung iba. Ano po? And tayo po yung mga pabor na nakukuha natin, hindi po yan lamang para sa atin, kundi po para sa iba. At marami pong nangangailangan po sa atin. That is the reality, mga kapatid. Matthew 5:16 says, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Sabi po, di ba? Let your light shine before others. Atin pong pagliwanagin ang atin pong mga ilawan sa iba. Para nang sa ganun, every time na makikita nila yung buhay na meron tayo, na kung saan na sumusunod tayo sa batas ng atin pong Panginoon, sa kanya pong mga salita, ano po, yung ibang tao, we don't need to quote scriptures upon scriptures by our lives, mga kapatid. Kaya nga po, nagkaroon po ako somehow ng isang quotation that kailangan we are not we are not a walking Bible. Kasi pag sinabing walking Bible ka, alam mo lahat halos na nasa Biblia. Tanungin mo anong verse to, alam mo. God is not after that. We must not be a walking Bible. Instead, we must be a living Bible. Ano po, living Bible na kung saan nakikita sa atin yung atin pong sinasabi. That way, our light shine before others, and then they will see our good deeds, and then our God is glorified by the way we live. Ano po? By the way we live. Galatians 6:9. Mga kapatid, anong sabi dito? So let's not get tired of doing what is good. Huwag po tayong mapagod na gumawa ng mabuti. At just the right time. Again, His time is perfect. His will is the best. And His time is perfect. God knows the perfect time. Only fool rush in. Mga kapatid, only fools rush in. Yung mga mangmang lamang po ang nagmamadali. Kaya marami pong na-scam. Bakit? Nagmamadali po. So sabi po dito, let's not get tired. Huwag po tayong mapagod, huwag po tayong manghinawa na gawin ang kalooban ng Diyos sa atin pong buhay. Because that is the good thing. Ano po, yung sinasabi ni Lord na doing what is good. Yung good po in the perception of God, not in our own perception. Because our good can't be good to God. Hindi po yung good sa atin, good kay Lord. Ang totoong good kung ano yung sinabi ng Panginoon. Yung kalooban niya sa buhay natin, that is good. Because we have different perception about what is good. Pwedeng may good sa akin, bad sa'yo. Pwedeng may good sa'yo, bad sa akin. So, ano po yung laging magiging measurement natin? Ang atin po laging babalikan, ang konstitusyon. Alin po yon? Ang Biblia. Ano po? So let's not get tired of doing what is good in God's perception at just the right time. Just don't rush. Ano po? We will reap a harvest of blessing if we do not give up. Sabi nga, di ba, ang umaayaw hindi nagwawagi at ang nagwawagi yung mga hindi umaayaw. We will surely reap a harvest of blessing if we do not give up. So don't give up. Tell your neighbors, don't give up. Don't give up, mga kapatid. You don't prove who you are in good times. Sabi po dito, you don't prove who you are in good times. The strength of any claim is in its test. Hindi mo mapoprove. Isang beses na napakinggan ko si Pastor Wilson na nagtuturo siya, huwag mong paandaran si Lord pag magaganda yung nangyayari sa buhay mo. Ano? Huwag po nating paandaran si Lord. Pagka po magaganda yung nangyayari sa buhay natin. Kasi ang bilis naman talagang sumunod kapag okay nangyayari sa buhay natin eh. What if hindi? What if hindi nga pumapabor sa atin yung nangyayari? Are you willing to still obey God? Ano ba yan, Lord? Diba? Ganun ba? Ano ba yan, Lord? Grabe naman. Diba? So you don't prove who you are in good times. Hindi mo napapatunayan kung sino ka in good times because the strength of any claim is in its test. Paano pag nasusubo ka na? Ano na yung klase ng pagsunod mo? Ganun pa rin ba? Nananatili pa rin ba? There are times, dumating po sa akin yung pagkakataon, kahit po ako ay isa sa malalapit kay Pastor, dumating po talaga ako sa times na I want to give up. But,
Hindi po ako hinayaan ng atin pong Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan po ng mga aral na aking tinatanggap, totoong-totoo po yung sinasabi ni Pastor Wilbert. During defining moments, oo, may mga times makikinig ka sa words of God, parang tumatalbog na lang. But you know what? Yung mga bagay din na natutunan mo, yun din ang mag-aahon sa'yo sa iyong kinalalagyan. The strength of any claim is in its test. Kaya I praise God because I have my spiritual father who is always guiding me all throughout. Sila pong mag-asawa. Hindi po sila humihinto sa paggabay po sa amin. Kaya while we are under testings, difficulties in life, hardships, they are the ones who are with us. Sa amin pong mag-asawa. Kaya po napagtatagumpayan po namin. The strength of any claim is in its test. Kamusta pag tayo dumadanas na ng mga bagay na hindi natin gusto? Kamusta tayong tumugon? Kasi kung nababago po yung atin pong pagtugon, there's a problem. And again, that is the importance of having a spiritual father. So, kapatid, if you have a spiritual father, don't take them for granted. They play a big role in our lives. We will never get to our destiny kung hindi po natin sila susundin. Sapagkat sila po ang magdadala sa atin, patungo po sa atin pong mga destiny. Sabi nga po, di ba? Believe in His prophets. Believe in God and you will be established. Believe in the prophets and you will become successful. The key to your destiny is your pastor. Isaiah 42 verse 8. I am the Lord. That is my name. And I will not give my glory to anyone else. I will not share my praise with carved idols. Sabi po yan ng The Living Bible. Ako ang Panginoon. I am the Lord. Sabi ng Isaiah 42 verse 8. That is my name. Grabe siya magbigay ng emphasis. Ako ito. Ako ang nagsalita nito. Ako ang gagawa. Diba? I will not give my glory to anyone else. Hindi niya ibibigay ang kanya pong glory. And again, anong sabi po ni Pastor Wilbert about that glory? Diba? Paalala ko po ulit sa inyo. Doxa. And what is the meaning of that doxa? All that God is and all that God has. God will not give all that He is to anyone else. God will not give all that He has to anyone else. Because His glory belongs to His sons. I will not give my glory to another, sabi ni Lord. My glory belongs kanino lang po sa mga anak. You claim yourself na ikaw ay anak ng Diyos, magpakaanak ka ng Diyos. Mabilis sabihin. Sabi nga, di ba? Maging Kristiyano sa puso, huwag sa nguso. Madalas we claim, we tell people we are born again, but how about the way we live? Do we compromise the words of God for our own convenience? If you are doing that, woe to you. Woe to you. Sabi po dito, binigyan ng emphasis, again, uulitin ko po, I am the Lord, that is my name. And I will not give my glory to anyone else. I will not share my praise with carved idols. Dati alam natin, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, ito lamang yung mga imahe. Hindi po, anumang bagay na kung saan ay nagko-consume ng sobra po nating oras at hindi po natin napaprioritize ang atin pong Panginoon, that is also considered as carved idols. Bakit di ka nakakapakinig? Because you have work? Bakit hindi ka nakakapag-upgrade? Kasi busy ka? Being busy is far different from being productive. God wants us to become productive, not just busy. You can be busy doing nothing. Right? We can be busy doing nothing. Paano yun? Yung nothing na yun na tinutukoy ay mga bagay na ginagawa nating walang kaugnayan sa Diyos. How come ibibigay sa'yo ng Panginoon all that He is and all that He has kung ikaw ay gumagawa ng mga bagay according to your own and hindi according sa kanyang kalooban sa buhay mo? Diba? I am the Lord, that is my name, and I will not give my glory to anyone else. I will not share my praise. I will not share my praise with carved idols. Anything that consumes so much of our time na hindi na natin nabibigyan ng kaluguran ng Panginoon, that is also considered as idolatry. And God hates
idols. It can be your gadgets. It can be your studies. It can be your work. It can be your children. It can be your wife, your spouse. It can be anything. Pero, anumang bagay na inuuna natin at mas binibigyan natin ng mahabang panahon kumpara kay Lord, that is our Lord. Ano sabi ni Lord? I will not give my glory to anyone else. I will not share my praise with carved idols. Sabi po sa Psalms 23:5, You prepare a feast for me in the presence of my enemies. Mga kapatid, grabe. Napakasarap pag nararanasan mo yung promotion na ang Diyos mismo ang nagbigay. Kasi we can be successful sa ganang kakaya natin. Kasi nga, we have a lot of potential in us. But we can use it. Hindi sa kalooban ni Lord para sa atin. Sabi nga ni Pastor, ang pinakamasarap na pwedeng maranasan ng isang tao sa buhay na ito na walang pagkakilala sa Diyos ay yung matanggap niya, magkaroon siya ng mga material na bagay, mga pagpapala, mga pera, mga magandang bahay, magandang sasakyan, yung mga pinupurso, di ba natin? Yan yung mga pinupurso ng maraming tao. Yan ang pinakamasarap na pwede mong maranasan. But you know what? If you are doing the will of God for your life, susunod lang po yan. Susunod lang po yan. Huwag po tayong tumingin after the blessings in material, financial. Diyan nga po tayo nadadaya eh. Kaya mali po yung atin pong pagtingin. Nagiging pagtingin. Kahit tayo minsan ay leader na. Pero alam mo, pag ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo, di ba? Habang ikaw, sumusunod ka kay Lord, pinagtatawanan ko ng mga tao, sinasabi sa'yo, yan ba ang born again? Sunod ka pa rin, diretso ka pa rin sa pagsunod. The time will come. There will come a time that what? God will prepare a feast for us in the presence of our enemies. Those people who are persecuting us because we are obeying God. Those people who mock us, who make fun of us, God will prepare a table for us in the presence of our enemies. You honor me by anointing my head with oil. My cup overflows with blessings. And then, darating din ang pagkakataon. God will use you para maging pagpapala sa iba. And then again, tayo, yung fruits natin, hindi tayo ang makikinabang lang yan, kundi ibang tao. My cup overflows with blessings. Pag sinabing overflow, punong-puno ka, umaapaw pa, at maaapektuhan nun yung mga taong nasa paligid mo. Ano po? So sabi po ng 1 Corinthians 15 verse 58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Again, stand firm. Huwag po tayong mabilis masway, mabilis ma-move. We have to be immovable, unshakable. Stable. Let nothing move you. Let nothing move you. Walang bagay na makagalaw sa'yo sa paggawa mo ng kalooban ng Panginoon sa buhay mo. At habang ginagawa mo na kung saan ay manatili sa kalooban ng Panginoon, again, people will see it. People will see it. Sabi po dito, let nothing move you. Do not compromise the words of God. Do not. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Always, always, always. Always give yourselves fully, fully. Mga kapatid, always, fully. Palagi. Sa lahat ng oras, sa madaling salita, fully, yung kabuuan natin to the work of the Lord. How do you do your work for the Lord? Is it always? Is it fully? Or just surplus? Leftovers? What do you give to God? You know what? Kung yung ibinibigay mo sa ating Panginoon, that is the value of God to you. And then you give leftovers, you give surplus of your time, surplus of your resources, surplus of everything. Is that what God deserves?
God deserves nothing but the best. We want the best from God. But what are we doing? Ano yung ginagawa natin? Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, not to your own work. Do not have a personal agenda, personal motive. It must be work for the Lord. Sabi po dito, work of the Lord. We are sometimes working for the Lord as if we really work for the Lord, but we are working for ourselves, for our personal gain. Pero ang sabi dito, work of the Lord. Of. Yung pinapagawa niya. Yun po, dun po natin laging ibigay ang ating mga buong sarili. We have to pour everything. Sa lahat ng pinapagawa sa atin ng Panginoon, pour your all. Pour out your everything, your all, sa pinapagawa ng Panginoon. Kaya nga po, di ba, anong sabi ng salita ni Lord? Kapag kami pinapagawa siya sa'yo, gawin mo na hindi parang sa tao ka naglilingkod kundi kay Lord. Kasi when we do it to people, we will be discouraged pag di nila nagustuhan. Kahit na ginawa natin yung the best natin. But if you are doing it for God, when you are doing the work of the Lord, then the Lord will reward you. As simple as that. It is God who will reward you. Always give yourselves fully to the Lord, fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi po mawawala ng kabuluhan ang bawat pagpapagal na ginagawa po natin sa atin pong Panginoon. Walang pagpapagal na nasasayang kay Lord. There are times, we thought that parang wala namang nangyayari. Parang lang yon. Kaya nga sinabi mong parang, because you are not sure. Akala mo. Di ba may kanta? Ano sinasabi doon? Even when I don't see it, even when I don't feel it, God is working and He never stops working. He never stops working, mga kapatid. Again, what is the bottom line? Obedience. Obedience, mga kapatid. Sabi po dito, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi po mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng ating ginagawa na pagsunod sa atin pong Panginoon. Time will come, sabi nga po, we will harvest the blessings if we do not give up. So don't give up. Sabi po, last verse, Luke chapter 13, verse 30. Indeed, there are those who are last who will be first, and first who will be last. Merong mga nauunang nahuhuli at merong mga nahuhuling nauuna. Alam niyo po lagi, di ba, kagaya po na nabanggit ko kanina, ano po yon? If you put God first, you will never be last. You will never be last. Ano pa po yon? Obedience. That is the bottom line. Kahit pa hindi ito sa tagal lamang. Hindi po ito sa tagal lamang. Kahit anong tagal mo sa ministry, at hindi ka accurately sumusunod kay Lord, nananatili ka sa ganung klase ng katatayuan at kalalagayan sa buhay. Sa lahat ng aspeto. Sa ministry, sa finances, sa lahat. But you know what? Again, pag sumusunod ka kay Lord, masugid kang tagasunod ng ating Panginoon, ano po? What will happen to you? Kahit ikaw pa yung last, ano po, ikaw pa yung sinasabi na huli. Hindi kayo pagpapahuli ni Lord. Laging ang bottom line po ay ang pagsunod. So mga kapatid, sa hapon pong ito, I hope and I pray, Pastor Wilbert is always telling and reminding us that if you locate yourself where you are right now, learn to relocate. Mag-relocate po tayo. Huwag po nating hayaan na mabulok tayo sa pwesto o sa lugar kung nasaan tayo. Kung gusto mo na may mas maranasan pa mula sa atin pong Panginoon, ikaw po ang magpapasya. Tayo po ang magpapasya. Hindi po ibang tao, hindi po sitwasyon. Hindi rin po si Lord. Tayo po. Kasi nilagay na po niya ang kanyang mga prinsipyo. Nasa atin na pong mga balikat, nasa atin na pong mga kamay. Kung gusto po talaga nating magtagumpay sa buhay. So mga kapatid, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Maraming salamat pong muli. Pastor Wilbert, Pastor Hasmin, thank you so much po. Every time na ako po ay message pa,
nakakakita ng mga schedule, ay labis ko po itong ipinagpapasalamat sa atin pong Panginoon. Salamat po sa patuloy niyo pong pagtitiwala sa akin at maraming salamat po. Hindi po ito magiging posible without my spiritual father, my spiritual parents, Pastor Awi, Pastora Cha. Maraming salamat po sa patuloy po na paghubog sa amin. Maraming salamat po sa walang sawa na pagtuturo sa bawat isa sa amin upang kami po ay magamit ng atin pong Panginoon para sa ikaluluwalhati niya. And we know, habang nangyayari po ito sa buhay namin, kung gagaano po kayo natutuwa. Sabi niyo nga po sa amin, kung kayo po'y natutuwa, how about si Lord pa kaya? So again, thank you so much everyone. And nawa po ay patuloy po natin na simsimin at limi-limiin ang mga salita po ng Diyos na atin pong napakinggan sa hapon pong ito. Thank you so much and to God be all the glory. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.